Showbiz Central, brought to you by Cream Silk Strength Boost and Pantene Hair Fall Control. At international R&B sensation na si Neo. Nagkaroon nga ba ng short-lived love affair? Kaya sila nag-break ng DJ na si Sam YG, also known as Shivaker. OMG! Oo, matindi ah! Grabe! Nagkaroon sila ng affair. Hindi ko alam. Actually, never ko naman siya tinanong about it. So, I wouldn't know. Kumalat ang bali-balitang nagkaroon di umano ng short-lived romance sina Diana at Neo nang nagkaroon ng concert ang R&B singer sa bansa kamakailan lamang. Ni Neo? Ano ba yun? You know, that's so funny. Wait lang, nasan si Mocha? Mocha! Okay, they're asking me kung nagkaroon daw ang relationship kami, affair kami ni Neo. Of course not! Okay, this girl invited me out, and then when I got there, Neo was there. He was with his girlfriend, right? Yes, of course. Yeah. And like, all the friends were there. Some YG, si Shivaker. Actually, nandun siya, diba? Nandun siya. Sa club. Kaya lang, we were not in the same group of friends. I was with Neo friends. He was with his friends. Ayon pa sa bali-balita, ang di umano'y short-lived love affair ni Diana at Neo ay naging mitsa ng breakup nila ng rumored boyfriend na si Sam YG o Shivaker. Wala. First of all, wala naman talaga. Never naging kami ni Shivaker. Never naging kami ni Neo. So wala naman broken part or whatever. Pero hindi kami nag-break kasi hindi naman kami. Kaya wala naman i-break. Ano mo yun, right now, parang nag-enjoy kami mag-hangout. At muli, pinabulaanan ng Brazilian babe ang bali-balitang nagkaroon sila ng short-lived romance Neo kahit na nang matapos silang gumimik kasama ang mga kaibigan nila. Wala. Wala kami relationship. Umuwi talaga ako sa bahay. Umuwi siya with his girlfriend. Ano ba yun? OMG! Oo, matindi ah! Grabe! Wow! Alright, good afternoon mga kapuso, mga taga-Showbiz Central. What can you say about that OMG? Well, naba-OMG ako, hindi ko alam na si Diana at si Mocha pala ay best of friends. I didn't know. Di ba ang bongga? Pero si Mocha, alam mo naman ginagawa ni Mocha? Alam mo naman ginagawa ni Mocha yung sa mga friends niya na babae, di ba? Gumagawa sila ng video, tapos so, hala, Diana. Pero ang ganda ng combination, di ba? Si Diana, kutis parang milk. Yes. Tapos si Neo naman, kape. Ang combination, Mocha. Alright. Ganda, I love it. Alright, punong-puno po ang show natin this afternoon. Listen up dahil eto na mga balita. TV host, iiwan na nga ba ang showbiz para mag-migrate sa Canada kasama ang kanyang family? At ang comedian na binabatikos dahil sa katabaan, sexy na ngayon. What? At exclusive, eto guys, listen up. Ang dalawang babaeng saksi sa panunugod di umano ni Chris Aquino sa kaibigan ni James Yap. Ano-ano nga ba ang pasasabugin nila sa Intrigue Arena? Lahat ng yan dito lang sa Showbiz Central. Jelly de Belen may aaminin. Ang nalalaman niya tungkol sa bagong boyfriend daw ng kapatid niyang si Janice. At ang intrigang iiwan na raw niya ang showbiz dahil magmamigrate na raw ang pamilya niya sa Canada. Live na live sa ilalim ng lie detector test at mapanuring mga mata ng aming non-verbal communications expert. Dito sa Don't Lie to Me. Last year, labis na naapektuhan si Francine Prieto sa mga batikos na natanggap niya dahil sa kanyang weight problems. Meron nga ata akong emotional eating disorder na hindi ko naman alam kasi hindi ko naman siya kinoconsult sa psychiatrist, di ba? Now, Francine is back, sexier and more confident than ever. Paano nga ba siya nakapag-lose ng 20 pounds in just 2 months? Ang kwento ng kanyang amazing physical transformation, ibubunyag ni Francine sa Gimme Mo. Nagsimula sa isang text message na galing sa isang babaeng nagngangalang Mayen, Austria. Kwentong nalathala sa magkakasunod na showbiz article sa internet at tabloids. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng panunugod daw ni Chris Aquino sa babaeng nalilink di umano sa kanyang asawang si James Yap? Sa isang documented report, dadalhin kayo ng Showbiz Central sa lugar na pinangyarihan ng enkwentro. Ang bahay ni na Chris at Mayen sa Valle Verde 2 sa Pasig City na 2 kalye lang ang pagitan. Pakinggan ang pahayag ng mga taong unang naglathala ng kwento. Inaayos pa nila yung gusot. Bigla may papasok naman ng ganoon.
Naintindihan ko rin naman si Mayen, Austria, dahil may problema sa boyfriend niya, nagko-consult kay James. This is not a publicity stunt. Ang reaksyon ng mga taong nakasaksi sa di umano'y controversial confrontation between Mayen and Chris. At kilalanin ang babaeng mula mismo sa bahay ng mga Austria na nagbigay ng inside information patungkol sa insidente. Gano? Saan siya si Chris ito? Saan nagsusap sila? Tutukan mo! There you go, that is exclusive. Kailangan nilang tutukan yung iba't ibang versions nung sinabi nga na pinag-uusapan na actual na nangyari dyan sa Valle Verde. Papakita po namin sa inyo yan ng bonggang-bongga at live na live. Alright. O, eto na ngayon. Napasin nyo si Chinky Pacquiao, lahat yata ng pangmayamang magazine, siya ang cover. She's on the cover of Preview Magazine. There you go. In fairness, at lahat daw ng magazine kung saan nagko-cover si Chinky, nasusold out ng bonggang-bongga. That's right. Antaray mo, Chinky. Kaya naman hanggang ngayon, patuloy na iniintriga ang mag-asawang Pacquiao. Sa gitna po ng laban ni Chinky kontra sa mga detractors nila ni Manny, aba ito the rescue, ang isang tao na hindi niya inaakala magtatanggol sa kanya. Pero eto pa, ipagtanggol kaya ni Miss Celia Rodriguez at ng ace reporter Eugene Assis ang Kapuso Stars na kasama sa ating Bucket List. Yes, maganda yan ha. Excited ako, mag-isa lang ako dyan. Sa showbiz, ang pinaka-importanting tanong ay bakit? Bakit nga ba babalik sa pagiging active si Richard Gutierrez? Dahil ba marami na raw ang nakakapansin sa biglang pagdagdag ng kanyang timbang? Bakit nga ba hindi nagpapansinan at tila nag-iiwasan sa backstage ng SOP sina Heart Evangelista at Dennis Trillo? Bakit nga ba kumukonte ang mga artistang sumasali sa Binibining Pilipinas ngayon? May laban nga ba si Krisa May bilang isa sa finalist? So many questions, so little time. Yan ang susuriin at uukatin ni Gossip Girl Rufa May Quinto kasamang opinionadong showbiz personality na si Miss Celia Rodriguez at entertainment columnist na si Eugene Assis sa Bucket List. Sa gitna ng mga kontrobersyang hinaharap ni Manny at Chinky Pacquiao, si Chinky nakahanap daw ng kakampi sa katauhan ni Mami Junisha. Mas naging close kami. Parang nakaka-relate kami sa aming mga experiences. Sa aming dalawa. Masaya daw siya. Natanggap ko na. Na-feel niya daw ang pagmamahal ko sa kanila. Ang niloloob ni Mrs. Pacquiao sa pagtatanggol sa kanya ng itinuturing niyang pangalawang ina, tutukan mo. Yes! Wow, na-miss ko si Mami Junisha. Ang ganda ng segment ng bucket list mo. Yes. Alright, kasalukuyang nagaganap ngayon ang Dream Wedding ni Shara Soto at Jojo O'Connell. Wow! Siyempre, nandun si Pia para ihatid sa atin ang pumapagaspas na highlights ng nasabing kasalan, mga friends. Ayan. Yes, at aside from that, let's take a romantic trip down memory lane naman as we bring you a complete account of their love story. Diba? I know, right? Ayan mo. This must be love. Ano kasi, this must be love. Yes. Ayan, para po sa inyo ngayong linggo. I know, right? Watch this. Let's watch this. Call it destiny. She was my crush prior to meeting her. Nakita ko na how beautiful life can be when I met him. Call it sacrifice. I had to let her be and do her own thing. If that will be living in Las Vegas and trying to fulfill her dream to perform there. I was preparing financially, the family, ganyan. And I really appreciate it. Call it a life-changing moment. While I was proposing, the sun was setting down. She said yes. Call it love. And I felt so special. I felt like a princess. Ngayong hapon, buong-buo namin ihahatid sa inyo ang love story ni Shara Soto at Jojo O'Connell. Pag-iibigan na ngayon ay humantong sa kanilang dream wedding. Isang grand event na live at exclusive namin ihahatid sa inyo. From the preparations, the march, the exchange of I-do's, to the much-awaited kiss.
dito sa Call It Love, The O'Connor-Soto Wedding, a Showbiz Central special coverage. Nandito po ako ngayon sa Westfield ng Manila Polo Club at underway na po ang isang Christian wedding at witness po tayo sa magiging pag-iisang dibdib ni na Jojo O'Connor at Shara Soto. Special coverage po ito ng Showbiz Central at kanina po, eksaktong alas 4 ng hapon, nakita po natin nag-umpisa